Good morning, guys. Ngayong buntag. Alright, time check natin. It's 5:30 ng umaga. Ang sarap ng tulog namin, guys. Para kaming ipangpuspusan sa fraternity, sorority. Ganun kami kapagod. Iba talaga ang pagod na nadadala ng mga dagat-dagat, no? Mga ligo-ligo. But anyway, maayong buntag. Good morning. Time check, 5:30 ng umaga. Here in Balut Island, Davao Occidental. Natama na din ako kahapon kasi Davao Oriental ang sinabi ko, guys. Gi-edit ko para hindi naman ako magmukhang bobo para sa inyo, no? But it's actually Balut Island, Davao Occidental. So dito sa Balut Islands, sinasabi nila Balut Islands. Pero actually, it is three different islands. Balut Island, Sarangani Island, tsaka Olanivan Island. So today, ang accommodation natin, our accommodation is dito sa may Balut Islands. Balut Island. Pero kahapon, yung mga activities namin, it was around Sarangani Island. Magkaharap lang sila, but I believe Sarangani Island is a lot bigger. And then for today, our last day, we will be spending it sa Olanivan Island naman. Separate island, small islet pala, sorry. It's an islet. Malilibot mo lang yung buong isla ng mga 10 minutes. How did I know? I've been there once. And amazing, you guys, amazing. So again, nandito tayo ngayon sa accommodation. I woke up around 4 o'clock. And Kuya Kahil is right there. With his 6-pack abs. Bam. 2 packs lang pala. 2 packs only. The sun is already rising in front of us. Kasi dun daw yung the sun, Kahil, sunrise is there. But sunset is opposite direction. So, hindi natin makikita sa likod ng bundok. Ayan. Tulog pa pala yung mga tao ng ganitong oras. So, Balut Island is not, early bird. Hindi sila early bird. They don't catch the worm if you're not an early bird. But hindi ako nagkaroon ng chance na maglibot sa isla. Yesterday when we arrived around 4:30, hindi ako naglakad-lakad, guys. Instead, I connected sa Wi-Fi kasi I have to check ang mga bata sa bahay. And then, excuses, tinamad na po akong lumabas. I regretted it in the morning. I hope I did walk around Balut Island kahit dito lang na area malapit sa accommodation. Kasi I wanted to see ano yung kanilang source of income. But anyway, asking the locals, source of income nila mainly fishing. Hindi ko lang alam kung mahirap ba ditong kumuha ng mga gulay at prutas. Mamaya itatanong ko sa tour guide natin, ha? Marami akong concern as tourist. This is something that it's already happening, no? Dito sa Balut Island. So we have to understand that some of them is already, it's already how it is, right? We just have to wait until it is fully developed, yung isla. Pero knowing kasi basta isla-isla, talagang limited lang yung sources. Limited sa tubig, limited sa kuryente, limited sa internet connection, minsan limited pa sa mga kung ano yung needs talaga ninyo, okay? But so far, lahat naman ng tindahan meron dito. Meron silang pharmacy, meron silang mga sari-sari store, meron silang wholesale store, meron silang palengke, meron silang prutasan, meron silang isdaan. So don't worry. Just yesterday, I got a very beautiful, saging, lakatan. Parang naglaway ako sa ganda ng lakatan. And looking around the island, looking around sa area ng accommodation, they actually have, meron silang mga prutas, mga fruit-bearing trees. Merong langka, doon na side, ayun. Ito kasing accommodation siya, dyan sa baba parang commercial. So dito merong buko, merong mangga, ang hitik-hitik sa bunga, malapit sa tower ni Mr. Hasaniga. Zoom natin. Ayun, kita nyo guys? Oh, ang lalaki ng bunga. Merong langka. Madami din silang mga fruit-bearing trees dito. And, meron mga, good morning ate. So, meron silang mga ate, anong oras nag-blackout? Blackout ba? Everyday yan? Nasira ang makina. Makina para sa, parang generator.
Para sa kuryente ng balbalot. Ah, nasira, ilang araw nasira? Matagal nasira. So, Pero yung iba, ano naman, meron sila. Hmm. tatlo yung umano. Kasi sabi mo walang kuryente, pero itong wifi gumagana. Kasi na 4 AM, nag-wifi ako 4 AM eh. Pero hindi ka walang kuryente, na-off ang aircon, na-off ang ilaw. Pero nagagana ang wifi. Bakit? Nag-wifi nga ako kanina. Ate, mahirap pa dito ang mga gulay at prutas? Saan kayo nagakuha? Ah, galing pa pala sa amin ang prutas at gulay. Ah, sa Jensen pa. Wala kayong tanim dito, prutas, gulay? Yung iba naman, may taniman sila, konti lang. Konti lang, no? Pero yung mga prutas, mga mangga, yung mga hinog na Cebu, mangga Cebu, ano Meron pa? mga Cebu, pero konti lang din. Mga lamas. Niyog lang ang pinakamarami. Niyog, pinakamadami. Eh, yung lamas, sibuyas, bombay, ganon. Minsan po lahat. Jensen lahat yun. Agoy. So, pag dumadating yung Roro, marami kayong bit-bit na mga ganon-ganon, no? Kahapon, bumaba yung sa Roro, guys, bumaba mga baka. Bakit? Yan, yung project yun ng, Ah, ang tawag dito, association yata yun. kasi pagdaong namin kahapon, kasabayan namin yung Roro. Inaantay ko mga tao lumabas, mga baka yung lumabas. Anong nangyari? Saan tayo papunta? Baka mamaya bakasasyon. Asosasyon ng mga baka. But anyway, ganun pala kahirap. So ano yung pinakamadali na hindi kayo nahihirapan dito na pagkain? Isda lang. Isda, mga seaweed. Tapos yung kuryente. Yan dyan sa lahat yan. Oh. Tapos yung source ng... Kuryente, ngayon lang yan nagkasira-sira. Mm, Kasi nasira yung pinakamalaking makina. ibig sabihin, May tension na mahal. yes, oo. Eh yung makina, papatakbo gas? Gasolina. Ay, crudo yata. Crudo pala yung nagpapatakbo. Ayan si ate, ang ating hotel landlady caretaker ng JB, no? JB, 5G po. ha? Ay, 5J. 5GL. 5J. Hindi namin na-meet yung may-ari. Sa bahay. Saan ang bahay niya? Sa taas. Gisingin mo. Pinutusan, joke lang. Sa taas ang bahay niya. Ay, hindi, joke lang. Wag na, nakakahiya naman. So, kapag anong kayo busy dito, ate, sa accommodation ninyo? Minsan Semana Santa. Semana Santa, Holy Week. Ate, ano pangalan? Maylin po. Ate Maylin. Si Ate Maylin, guys, siya ang caretaker ng 5J. Ko lang Right, nalaman, mahirap pala dito prutas, gulay. Inaangkat pa from Jensan. Tapos, ang signal ng wifi, ang pinakamalakas dito na SIM card. Starlink, tas TM, Globe. TM Globe. So, pag talk and text kayo, smart dito. Yung GOMO malakas dito. Pero talk and text, smart, tsaka Globe. Ay, Kasi yung talk and text, smart, tsaka dito. Tapos, tapos yung mga sugar daddy nyo, kachat nyo araw-araw, gabi-gabi, huwag kayo pumunta dito kaya walang signal. Mag-break kayo pagbukas. Kaya sabihin ng jowa ninyo, nanluloko kayo sa kanila. But mahirap ang signal. Ako guys, wala akong signal. Smart, ang talk and text yung dala ko, tsaka dito, zero signal talaga. Ano bang pangit ng kamay ko? Sorry guys. Zero signal talaga ako guys, as in. Pero good thing, meron namang Piso Wi-Fi. So ang Piso Wi-Fi, napakalakas. Sobrang lakas niya guys. Talagang hindi na zero ang love life ko kagabi. Chismosa talaga ako sa inyo guys. But yes, ano pa bang concern niyo? Yes, very limited yung supply ng kuryente at tubig. So, kapag pumunta kayo ng Balut Island, be patient. Okay? Huwag kayong maging matel, huwag kayong ma-attitude. You have to understand what's going on before kayo marites. Pero I know a lot of, may iba't ibang klaseng travelers kasi no? Merong mga traveler na very important sa kanila yung kuryente, yung tubig, yung aircon, ganun. Iba-iba kasi tayo ng priority. Pero merong mga traveler na on the go, for the go, ganun. Hindi maarte, hindi mataas yung kanilang maintenance, hindi madami yung kanilang needs. Kasi merong iba pumupunta dito to take a break, pero meron din silang work. So they have to continuously have internet connection, power,
water. Kasi kailangan nilang maligo bago mag-work, diba? Para mabango ang everything. Okay. So, sa amin, sa experience namin, pagdating namin dito, blackout na agad. Hindi naman siya super blackout ang term eh. Kasi the term is, nasira yung pinakamalaking makina na nagfa-function, na nagbibigay ng kuryente sa buong isla. Yung iba meron sila, I believe they have their own way. Pero yung iba na hindi nakaka-afford, wala talagang kuryente. So, pagdating namin kahapon ng alas 10, wala na. Zero power na tayo kahapon. Okay? And then, pagdating, wala nang kuryente kahapon kasi 'di ba, nakita niyo sa vlog ko na talagang sobrang dilim ng kwarto, mabanas, mahangin sa labas kasi dagat, pero mabanas. Ano pa ba? So pumunta kami ng isla, we toured around. Sabi ni ate, babalik daw yung kuryente alas 6. So sabi namin, naku, alas 4 pa lang, walang kuryente, paano tayo makakapagpahinga? Siyempre kapag dagat, pagod na pagod, 'di ba? Na talagang ang sarap matulog. Talagang ubos yung energy namin, guys. Ang ganda ba naman ng dagat dito sa Balut Island at Sarangani Island, no? So sabi namin, ako patay, walang kuryente. So yung ginawa ni Jayron, yung aming tour guide, again, big shout out Jayron. Maraming salamat sa iyo at sa buong team mo for taking care of us and making sure that we are safe. We really appreciate that. We appreciate the fact that you are very approachable. Napakasarap magkaroon ng tour guide na approachable. Pero in that business, in that line of business, kasi ako naging tour guide din ako sa Uganda, you must be approachable. Kung maldita ka, guys, maldita ka at hindi ka malapitan at irritabli ka, huwag ka magpasok sa ganitong negosyo. Hindi ka pwede, day. Okay, hindi ka pwede. Dapat dito kahit mainit ang ulo mo, marunong ka makipagpastikan sa mga customer mo kung ayaw mong masiraan ka sa social media. 'Di ba? So anyway, sabi namin, Jay, wala pang kuryente, ganito, ganyan. So what Jay did, nag-communicate siya agad sa accommodation para magtanong. And turned out, bumalik yung kuryente maaga. So dumiretso kami dito ng 4:30, nag-wifi, naligo, nanood ng movie, natulog. Si Kahil pinayagan kong manood ng isang movie kasi I wanted him to really relax and enjoy. And after a big swim, I want him to calm down, to cool down. Pero ayoko siyang patulugin kasi kailangan pa namin mag-dinner. Ayoko maputol yung tulog niya. So, I believe by 7, kumain na kami ng dinner. Nagdala si Jay kasi itong package na binayaran namin na 3,500 pesos, all in na to, from Balangonan na boat to the tour, island hopping, to the meals, to the accommodation, okay, to the transportation in the island, papunta dito sa accommodation, pabalik sa Balangonan Port. Hindi sa Jensen ha, iba po yung bayad namin from saan kami nanggaling to Balangonan. So ako from Jensen I paid 500 pesos per person sa van from Jensen to Balangonan, and then Balangonan to Jensen, that's another 500 pesos. Then 3,500 for the whole Balut Island, Sarangani Island, Olanivan Island experience with accommodation, with meals, the whole total package, that is a total of 4,500 pesos para sa ganyang tour. So if iisipin mo siya, i-compare mo siya sa ibang mga tour packages, I would say that it is okay. Okay, I would say that it is okay. I'm not very sure kasi hindi pa naman ako masyadong maraming experience when it comes sa mga mga island hopping na mga tour packages. In fact, I believe parang ang first experience ko ng tour package na kinuha ko talaga is Sulu when I was pregnant with Mayumi. I paid 8,000 pesos or 7,000 pesos per person. Ano yun siya? Start yun sa Zamboanga. So, gumastos pa ako from Jensen to Zamboanga. And I went with the whole family bago ko pinanganak si Mayumi. We did Sulu package lang yun siya. 7,000. And then, I also did Palawan kasama yung kapatid ko. Nakalimutan ko magkano pero I feel like malaki din yung binayaran namin sa Palawan. And then etong tour na to sa Balut Island, which is 4,500 pesos in total from General Santos City to here and back to Jensen. This is a 2 days, 1 night tour. I think yun lang guys, yung pinaka-major na gusto nyong malaman. So pag nagtanong kayo sa akin, Madam, anong kailangan namin i-prepare? Must pack namin pag pumunta kami dito. Unang-una, with the limited supply ng kuryente and limited supply ng tubig,
pumunta kayo na mabango kayo. Pumunta kayo na hindi naka-mindset. Okay, good. I love that word. Pumunta kayo dito sa Balut Island tour na to na naka-mindset kayo para hindi kayo ma-disappoint, hindi kayo mag-inarte, hindi kayo mag-demand, hindi kayo mag-attitude. Okay? Limited ang supply nila dito ng kanilang mga resources. So, pack what you need. If may mga special kayo na gamot, pack them. If mahilig kayong maligo ng 3 oras sa loob ng banyo, change that to 3 minutes. Okay, guys? If mahilig kayong gumamit ng cellphone ninyo, mga gadget ninyo, bring a power bank. Kasi may chance talaga na walang, ay, I love your uniform. Ay, meron ako niyan. Ba't hindi mo ako gibigyan? Oh, ako. Bakit wala? Follower ako, Uy, avid follower mo. Morning. Ayan si Jayron. Mag-microphone ka kasi. Okay, Mike. Yes. Hello, di man sa panghinambog may buntag sa tanan. Morning. So nangapi na ba ang tanan? Yes. Nangapi na. Ready na Nangapi na kami. sila. Ready na kayo. Ikaw, ready ka na ba sa amin? Ready na. Ang sarap ba ng lunch natin ngayon? Masarap. May ano tayo, may fish curry, Oh. may dabu. Gumawa Dabu tayo. na ano, gisadong dabu lang. Okay. O pusit. Wait lang. I-shoutout ko nga yung t-shirt mo. Pakita nga, ayusin mo. Guys, Jayron Naire sa, ano to? TV, Facebook. Di man sa pagpanghinambog, no? Tinuro. Ikaw yan? Ba't ang ano dito? Mas gwapo sa personal. Mas pogi sa personal. Ato, sponsor lang to. Sino nag-sponsor? Siya, parang jersey, nagagawa sila ng Hindi mo ako gibigyan. Ma-promote sana natin tayong isa't isa. matagal na to. Ganda, bagay sa inyo. Cute. Tara na, start na tayo. Let's go. Tara, let's go. Alright. Yung ano niya, yung high five niya, walang energy. Kulang sa tulog. Okay. Ay, sige, Kahil. Pa-picture daw si ate kay Kahil, gang. Dito lang. Shh! Ay, naku, maanuhan na siya. So again, bring your power bank, bring your portable things, portable na electric pan, portable na charger, portable na water bottle, lahat halos portable dalhin ninyo. Ako hindi ako gumastos ng tubig kasi refill lang ako ng refill. Medyo nainitan ako nung time na nag-off yung kuryente, kaninang alas 12, alauna ng umaga, pero it did not stop me to make hagok. Guys, kay pagod talagang lula nyo guys, nakapoy talaga ako naglangoy talaga ako ng bungga. Madam, marunong ka pala maglangoy. Hindi ako marunong ako pag hindi malalim. Pero pag malalim, nagapalaban ako sa life vest. But I need to jump kasi I want to be there for Kuya Kahil. I want to be there for my son. He loves water. He loves water activities. He's enjoying his time with my sibling. May nag-comment, no? Hala, may bagong jowa, Bel. Si may bagong papa. Guys, huwag niyo ako bigyan ng issue ng ganyan, ha? Kapatid ko yan. Bunsong kapatid namin yan. 8 kami, kung hindi niyo alam. May 2 kaming lalaking kapatid. Yan. Huwag kayong maghunos dili ang all, ha? Isa-isahin lang natin. Kaya hindi pa tayo tapos kay Mr. Yiga. Magtanggap pa tayo ng sustento. Ngayong, Mr. Yiga, late na yung sustento mo. Dodong. Pakisend na, Dodong. Kaya kailangan ko na mag-shopping ng uniform. Kailangan ko magpa-facials pa. Huy! Facials pa. Kidding aside, you guys, we are now preparing for our next day, last day tour. We are going to Olanivan Island. Whatever it is na hindi ko na share, I will try to share again on the next few episodes natin. I will make my final review as well about this whole experience and i-review ko yung ano nila guys, yung tour guide nila dito, kung maganda ba talagang ugali o baka for the hype lang. Anyway, I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Higa! So, ito yung pinaka-entrance talaga ng Balut Island. Medyo sementado, medyo malupa. Medyo mabato. So, kita nyo guys, malalaki yung mga tindahan dito. Mga wholesalers. May mga backpackers, may mga... Madaming pumupunta dito. Meron pumupunta dito for work purpose. Tapos uuwi lang sila after 2 days or 1 day. So, hindi masyado madami yung pumupunta na turista dito sa Balut Island. If you're going to ask me, should you go? Yes, you should. Utusan ko kayo, puntahan nyo to guys. Kaya maganda ang lugar. You just have to be patient and be ready.
Kasi hindi naman siya well-developed katulad ng Boracay or Palawan. So be patient. But when it comes to the beauty, to the serenity, to the peace, to the peacefulness. Ayan. Hi, good morning, girl. Alright. So ngayon, nandito na tayo sa mismong port. Papasok tayo sa maliit na iskinita. Then, pupunta tayo dito sa gilid. Brr. You are running ba? We don't know the area ba ya? Ang hirap maging nanay, guys. Most of the time, masarap magkulata ng bata. Sorry, Lord. Pero minsan talaga subukan talaga nila yung pasensya ko. Hindi minsan. 80% of the time, oh, kita nyo guys, oh. Hindi na naman siya magtigil hanggang sa hindi mapunta yung drone ko sa tubig. Tutkap. Tutkap ka karon. Akin na yan, kay parang duda ako dyan. Bahala mahulog ka, wag lang yung drone. Siya marunong lumamoy ang drone, hindi. Ito kapatid ko. Bumili siya saging. Mag-sunblock tayo ng likod mo mamaya sa boat. No, ours is... You want? Yeah. Oh wait, never mind, it's rotten. Hindi yan rotten, oy. Buksan mo, Kit. Sa skin naman ko niya, no? Careful ka, ha? Careful ka. So, medyo tahimik pa yung dagat. The sun did not really shine well ngayon kasi sobrang maulap. Pero dito talaga nagda-dock yung mga bangka at barko. Bangka lang pala, guys. Yung barko nandun, no, yung malaki. Ayun. Zoom natin para makita nyo. Alam ko may narinig ako nagsabi, ma'am, paki-zoom kasi hindi ko makita. Okay, ayan. Oh, masaya ka na. Oh. Tama na yan kasi baka ano makita mo dyan. Baka may nagalaplapan dyan, mamaya makasalanan pa tayo. Yan. So, marami dito talagang dapat may bangka ka, no? Hindi lang sa form of transport ninyo, form of, means para mabuhay. Negosyo, fishing. Ang ganda. Ganda talaga ng mundo. Ang ganda ng kalikasan. And of course, my seaweed hat on its second day. Yummy. Marami din silang bakawan. Padaan ako, Kit. Hanap tayo disgrasya dito. Dahan-dahan lang. So dito pag nahulog ka, hindi naman siya malalim. Masakit lang. So pili kayo. Hindi ka malulunod pero masasaktan ka. Oh, sana all. Pwedeng piliin yung ganon. Yung hindi ako malulunod, bahalang masaktan ako. Sa pag-ibig mo lang yan maramdaman ba? Nalunod ka sa pagmamahal pero nasaktan ka. Pwede ba yun? Pwede, ganun nga yung nangyayari, di ba? Maraming ganyan ngayon eh. Bahalang nasasaktan kaliwat kanan, no? Bahala niloloko kaliwat kanan. Ang importante, pagdating sa bahay, ni love bomb. Dahan-dahan ka dyan, love, ha? Pag dito, guys, hindi ko magagawa to kasi si Chico, sigurado yun, walang kinakatakot. Mas lalo pa si Mayumi. Mas lalo pa yun. Grabe din yung babae na yun, guys. Yung anak kong babae, grabe din yun. Ay, may mga kagang. Merong mga crabs. Ayun, oh. Siguro marami ditong crabs. Kasi merong mga bakawan. Alam niyo yung memories ko sa mangroves? Dinala kami ng tatay namin para maghanap ng shell. Mga bata pa kami. Ayaw na ayaw ko kasi bukod sa maputik yung pinupuntahan namin, ang sakit sa paa. Pero ngayon, importante pala talaga tong ganitong klaseng puno kasi it gives shade and home to sea forms. Sea life forms. So, itong itsura natin ngayon, guys. Ayan. Hindi na ako magdo-drone shot dito. Kasi baka mamaya dumating yung bangka namin. Ayokong ma-pressure. Nagkaka-anxiety ako. Alam nyo, if there's something I did not tell you about, I'm not good in handling pressure. I hate pressure. Kung sino yung mga nagpe-pressure sa akin, kanselado. Mga pressure na hindi... Siguro pag ang pressure galing sa mga anak ko, I can handle kasi I am built that way. I have accepted my life as a mother. I already accepted,
that they are my life. So, if yung pressure galing sa mga anak ko, caring-carry ko. Pero pag yung pressure galing sa pamilya, galing sa kaibigan, galing sa love life, hindi ko kaya. Kanselado ka sa akin. Ganun. Hindi ko gusto. Kaya ko siguro, pero hindi ko siya gusto. I don't like the feeling. So, people would say, in this job, you will work under pressure. No, thank you po. I'd rather work from home and start a sari-sari store. Ganon. Ay, hindi ko kaya yung ganon, guys. I don't want my brain to work like that. I want my brain to work chill. Kaya pag nagbigay sa akin ng pressure, di baling ayaw mo sa akin, ayoko ng pressure, ganon, no? Yes? My brothers don't give you chill. I know, but I have accepted that already. I'm a mother. Accepted it in And I am a mother with a stick. I'm a mother with a sleeper and a hanger and a stick. Kasi pag naubos na guys, sobrang pressure nila sa akin, piti kayo. And I am a mother who disciplines. I count 1, 2, 3. Pagdating ng 3, if you're not listening, what happened? Whip your hair. Totoo yan, alam ng mga anak ko yan. I count. 1. dalawa. And I will look at your eyes. Kasi nagsalita ako English, Tagalog, naintindihan mo naman siguro, di ba? 2 ibig sabihin, wala na, 1 beses na lang talaga, iiyakan tayo ngayon. Pagdating ng 3, magtago na kayo. Pagdating ng 3, alam nila hindi na ako nagsasalita. Namamalo ako, lalo na kapag ganitong edad, yung mga forming years, and I don't care about what other parents would say. Kasi we have a different parenting style. You parent differently, I parent differently. My parents parented, pinarent kami differently. Okay? And I'm okay. I am grateful actually na naging strict yung tatay namin. When I was young, I did not understand that. You know, my dad was very strict. He really beat us when we don't listen. We fight a lot. And then the only time he beats us is, number 1, when we fight a lot and we don't listen. Number 2, when we touch things in the house and we don't put them back where they should be. Ay, nahapo ako sa English ko. So, if you just know how to listen, it's not gonna go to that point. At first, I don't like my father kasi nga yun yung way niya na madisiplina kami. It hurts. It pains. You know? But now that I'm already an adult, I am grateful my dad and my mom, they disciplined us very well the way that they needed to. Kasi we learned, we are, you know, we. I'm out of English. I'm out of English, anak. Pagod na ako, anak eh. Like now, Kahil would say, you know, I don't like you, mom, because you did this, you did that. You can say that now, but as you grow, when you are 16 and have a girlfriend, when you are 25 and have a wife, you will understand. And when you have a baby, if you have a kid, you will understand that it's not easy to be a parent. It's not easy to be a mom. It's not easy to be a dad. So Kahil said, in short, sabi ni Kahil, I will not get married. I will not have kids. Don't be like that. Life is beautiful. Single With family. is also beautiful. Single is beautiful. Yeah. Bantay ka ha. If you fall in love with a pretty Filipina, bantay ka ha. You think you will not fall in love with a pretty Because if Filipina? I'm single, then I can just be peaceful, ride jet skis all around the water, That's your imagination. sleep, eat, and sleep. And nobody cares. Yeah, Nobody's gonna check if you're sick. Nobody's gonna I'll make get sure a personal doctor. You want to be my doctor? I want to go jet ski, eat, sleep. I don't want to be a personal doctor. I also want to live my life. Yawan ni mo, uy. You want to live your life, then you want to get me your personal doctor? Pay me a lot. Ayan ang boat natin, no? Oh, I pay you 500 pesos a year. 500 pesos a year ka karon. Ayan ang boat namin, guys. Ay, sorry. I'm sorry. Hindi ko na siya ginalagyan ng t-shirt kay mabanas. Yeah, I'm sweating, but when I swim, no more sweat. Just the smell of the sea. God is good. We have a very peaceful beach on day 2.
Alhamdulillah, inshallah, we will reach Olanivan Island very peacefully and smoothly. And finally, linti na English to, ang hirap talaga guys. Huwag mo ganyan na, kayo mahulog ka Hindi puga. Ay, gusto ko na turuan yung mga anak ko mag-Ilonggo guys, yung with all the accent and everything. Yung ganito talagang galon-alon. Kahil. Bala kapag nahulog ka ha. Kasi kahapon hindi siya nakinig guys. Nagtabok-tabok siya sa kawayan ng boat. Sabi ng tito niya, huwag ka magtabok-tabok kay madulas. Hindi talaga siya nakinig. So, pagtabok niya guys, nadulas man siya guys. Ay, yung itlog sa Sabi ko, nak, so are you okay? Is the nut broken? Kaya you know, we can always buy the nut of the goat. We put the toy of the goat to your toy. Agad. Agay. Sabi ko sa kanya, huwag magtabok-tabok kay ma-slide siya. I'd rather have Matigas ang ulo. Ngayon, alam niya na, hindi na siyang tabok-tabok kay nasaktan na siya. no toy of the dog. Ew. It's so big. Ew. Ew. Edit yan. Delete ko yon. Yeah. Alright, let's go get our things.